In this video, magbabayad tayo sa Pag-ibig contribution natin gamit ang BPI eGov Online. And kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Gamit yung BPI mobile app, pwede kang pumunta sa BPI eGov. Meron ditong check out BPI shortcuts. At pumunta sa services, hanapin ang BPI eGov. Ito siya. Tap ko yung Pay Now and tap natin tong Get Started. Hanapin yung Pag-ibig, which is ito na. Merong 7 pesos na convenience fee para sa pagbayad ng Pag-ibig contribution natin. Pwede rin dito yung housing loan or yung sa MP2 savings na din. Basta kukumpletuhin lang yung mga hinihinging information dito. Pero ang gagawin ko is yung sa Pag-ibig contribution, yung monthly, yung voluntary na ginagawa natin. Ang babayaran ko is yung minimum, which is 100 pesos. And then, i-type dito yung account number ninyo o yung Pag-ibig MID number. Para sa payment period coverage, ang pipiliin natin is yung current month. September 4 ngayon, so ang babayaran ko is yung September na contribution din. Nilagay ko na rin dito yung email address ko para nga naman masend doon yung proof or yung confirmation ng payment. Tap natin tong validate transaction and i-make sure na tama yung account number na ilalagay natin dito. So, itama ko lang. At ito na, the transaction details above is valid. Pwede na tayo makapag-proceed sa payment. By the way, pag pinili ko rito is yung previous month. Halimbawa ito, pag vinalidate natin, magkakaroon tayo ng error. Pero kapag pinili ko yung up to this month, let's say, tap ko tong validate transaction, magkakaroon pa rin ng error. So yung current month lang yung tinatanggap dito sa BPI eGov para sa Pag-ibig contribution. Tap ko ulit yung validate transaction and valid na talaga siya. Tap ko na tong pay transaction. So, pwede lang kayo makapag-proceed pag valid na talaga yung details na nilagay natin. So, magbabayad na tayo gamit yung BPI account natin. Tap ko yung login. From here, mag-login gamit yung username and password mo sa BPI. Tap ko yung submit. Hintayin ang code na ma-receive sa phone. Ito yung code na yon. At i-type ko lang siya dito. Kapag nga pala may OTP, wag na wag to ibibigay sa ibang tao. It means na may nangyayaring transactions sa account ninyo katulad nito. Nagabayad ako, so kung ayaw nyo mag-proceed, yung mga ganong hindi nyo alam na transaction, protektahan ninyo yung OTP nyo. Dapat sa inyo lang yan. Or tumawag na kayo kapag naka-receive kayo ng OTP pero wala naman kayong ginagawang kahit na ano online. So please wait. May na-receive din tayong text about this transaction. Ito siya. So hintayin ko lang. Ito na, piliin ko yung account na panggagalingan ng pera. Pay using BPI. Pay 100 tayo. And processing transaction na. Hintayin ko lang ulit yung code na ma-receive ko sa phone. So, another OTP. Ito ulit yung panibagong code. Type ko na rito yung code and tap proceed. Payment successful. Meron ditong reference ID. And mas maganda na i-screenshot nyo, i-take nyo yung picture ng proof ng transaction. Pero okay din naman yung nare-receive yung proof of payment sa email. So again, best practice na i-save talaga lahat ng confirmation na nare-receive natin pag may ginagawa tayong transaction online. Tap ko yung go back to homepage. So mag-login lang ako sa BPI account ko very quick. Tingnan natin kung magkano yung nabawas. Ito siya, yung recent transaction ko 100 plus, meron pang deduction na 7 pesos kasi nga may charge yung pagbayad ng Pag-ibig gamit yung BPI account via eGov. Dito naman sa Pag-ibig virtual app, mag-login na ako. Check natin kung pumasok na ba kaagad yung payment. Punta ako sa main, regular savings. At dito sa Pag-ibig virtual account nga, hindi pa pumapasok yung payment. So, hihintayin natin or i-monitor natin kung gaano ba talaga siya katagal papasok, 1 business day ba or few hours. Stop ko muna tong recording na to and proceed tayo later on. After 2 business days, no-check ko na yung account ko sa Pag-ibig, nag-reflect na yung September payment. So, nandito na siya. Also, before that, nag-reflect na rin yung July and August ko na contribution. Bali, ang ginawa ko is binayaran ko to sa ibang payment facility. And medyo nagtagal doon ng more than 1 week. Pero dito nga sa BPI eGov, mas mabilis siya compared sa na-experience ko sa iba. So, pwede nyo i-check itong mga tutorial videos sa baba kung paano pa ako nagbayad sa iba't ibang payment channel. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!